Crypto versus stocks. Ano ba yung pinagkaiba nila at saan mas maganda mag-invest? Dito sa video na to ka-trade, pag-usapan natin ang pinagkaiba nila kasi marami nag-message sa akin sa Facebook. Follow nyo ako sa Facebook. Ito yung Facebook ko, merong blue check. Ano ang cryptocurrency? Ang cryptocurrency ay virtual currency or digital money or pera sa internet katulad ng Bitcoin. Ano naman ang stocks? So stocks naman yung tawag sa kapirasong ownership or pagmamay-ari mo sa isang kumpanya. Example, Amazon. So hindi lang isang tao yung may-ari ng Amazon. So maraming may-ari niyan. Ang tawag sa kanila mga shareholder or stockholder. So ang tawag sa parting-parting yon or shares ng kumpanya, stock ang tawag nun. Ano naman ang stock market? Ang stock market naman, yun yung platform or exchange kung saan publicly binabuy and sell yung mga stocks. So parang stock market, tindahan ng mga stocks. So ang stocks at crypto ay parehang pwede tayong mag-invest at pwede tayong kumita. At syempre, meron ding risk. Kasi investing has risk, pero kahit nagbabangko ka, meron pa ring risk. Paano pag na-bankrupt yung bangko? Marami nang nangyari nun. History ng stocks at crypto. So yung pinakaunang crypto sa tingin ko ang Bitcoin. Ito ay nilabas noong January 3, 2009. So sobrang mura pa ng value nito, halos zero pa. Okay? 0.0 or 0, ganun, marami pang point. So bago pa ang market ng crypto, wala pang 20 years. So kasabay ito ng pag-usbong ng computer. Pero ang stock market, ang unang stock na nabenta ay noong 1611. So sobrang tagal na yung stock market. So ibig sabihin, solid na market na ito, talagang tested na matagal na. Okay? So di katulad ng crypto, bago pa lang na di natin alam na baka pwedeng mawala ang crypto or mawala ng value yung crypto. Volatility or yung galaw ng stocks versus crypto or yung pwede mong kitain kapag nag-invest ka. So, yung Bitcoin, ang presyo ng Bitcoin, yung Bitcoin kasi yan yung king ng cryptocurrency, yan yung hari. So, kapag bumagsak yung Bitcoin, lahat ng crypto babagsak din. Kapag tumaas yung Bitcoin, lahat ng crypto ay tataas din kasi parang kumukopya lang. Parang isa lang yung ano nila, isa lang yung daan nila. So, kung nag-invest ka noong 2010, at magkano na ngayong 2024? So, ito yung price dati, dito banda. Ito na yung price ngayon, 59,000. Umabot pa nga ng 70,000. So, nag-profit ka na ng 70,000%. So, ganun ka volatile yung crypto. Ibig sabihin ng volatile, yung malakas yung galaw. Okay? Biglang taas, biglang baba. Okay? Kagaya nito. Kung nakapag-invest ka dito, tapos bumaba. Mula 60,000, naging 17,000 na lang. So, halos nalugi ka ng 80%. Pero ang kagandahan, kasi hindi ito trading, parang investing din yung crypto. So, kahit i-hold mo lang siya, basta wag mo lang ibenta, so paper loss lang yung na-loss ka ng 80%. Kasi pag bumalik yung presyo pataas, so, na-recover mo na. Okay? Tabla ka nga lang ngayon, break-even ka lang. Ganon. So, parehas yung stocks sa crypto, hindi sila katulad ng forex trading na masusunog yung account mo kasi naka-leverage ka. Ito hindi, kasi nagmamay-ari ka ng coin or yung crypto, hanggat may value yung crypto, hindi masusunog yung investment mo. Ganon din yung stocks, hanggat may value yung stocks, or hanggat nandyan yung company, okay, hindi na bankrupt yung company, so hindi malugi yung investment mo. So, kumpara natin sa stocks, okay, so yung stocks, yun yung mga company, shares ng company, di ba? So, sample na lang, itong Microsoft Corporation, okay? So, since 2010 to 2024, tumaas lang siya ng 2,011%. Okay? So, kung sa stocks, magandang kita na to. Magandang return na ito. Sobrang ganda na nito, 2,011%. Pero kung ikumpara mo sa crypto, halos times 30 to times 40 yung bilis ng crypto. Kaya maraming mga trader ngayon, lalo na yung mga bago, trader, investor na gusto yung crypto kasi mabilis. So, pwede tayong kumita ng mabilis. Pero mataas din yung risk. So, ito lang sample, Kung nag-invest ka lang ng $100 ng Bitcoin sa 2010, ang pera mo ngayon ay $42,800,000. Isipin mo, $100 lang, 2010. So, hindi mo magagawa yan sa stocks. Okay? So, yun yung pinakamalaking pinagkaiba. Stocks versus crypto. So, ito yung mga crypto sample. Bitcoin, Ethereum, Litecoin. At napakadami niyan. Marami yan. Katulad din ng stocks, marami rin. Katulad din ng stocks, marami din. Mga Amazon, Facebook, Google, Twitter, kung sa Pilipinas, mga Jollibee, San Miguel, LBC, lahat ng mga company.
So sa crypto, mabilis yung profit kasi volatile yung market. Sa stocks naman, slow yung profit. Pero talagang kikita ka. Pero pag kinumpund mo naman yung investment mo. So mas maganda sa stocks para kang nag-aalkansya kasi unti-unting tumutubo yung pera mo plus compounded pa plus nagdadagdag ka pa. So yun yung maganda. Sa crypto kasi nakakatakot gawin yun. Kasi mabilis nga kumita, paano pag in-all-in mo doon yung pera mo biglang bagsak? Kasi yung crypto, isa lang yung takbo. Pag bumagsak yung Bitcoin, bagsak lahat yan. So, hindi ka makapag-diversify. Di tulad ng stocks, bumagsak man yung company ng Amazon, meron pa rin Facebook, may Twitter, may Google. So, hindi lahat ng pera mo malulugi kasi naka-separate or naka-diversify sa iba't ibang stocks. Sa crypto, mahirap gawin yun. So, new market lang ito, wala pang 20 years. Kaya di natin alam na yung Bitcoin ngayon may value, posibleng mawala ng value yan. So marami na rin crypto na nagkaroon ng value pero nawala ng value. So yung mga meme coins or mga shit coins, marami yan, mga crypto. Di tulad ng stocks na consistent yung market. Basta yung mga magagandang company lang yung piliin mo. Mga blue chips na stocks kung tawagin. So high risk, high reward. Yung stocks naman, low risk, moderate risk. Pero maganda naman yung profit. Consistent yung profit. Ito ang sample ng mga crypto. Napakadaming crypto na kasi ngayon. Okay? So, isipin mo, 7 days, tumaas ng 252%. Yan, 102%. Ito last 24 hours, 46%, 30%. Meron pang tumataas ng 1,000% sa loob ng isang araw. So, ganun yung crypto. Kaso nga lang, gaya ng sabi ko, pwede rin itong bumagsak ng 200%, 1,000% sa loob lang ng isang araw. Kasi, ito nga, sumusunod lang sa Bitcoin. So, para silang, kung tawagin natin, kaya tinatawag rin shitcoin kasi parang walang kwentang coin. Pero dahil nga, sikat yung crypto ngayon, maraming trader, so, nabibigyan ng value. Di katulad ng stocks, ayan, ngayong araw, ito yung pinakamalaki, 6%, 5%. So, yung mga malalaking stocks, mga 0.% lang, 1%, ganun lang yung magalawan araw-araw. So, masaya ka na nga pag kumita ka ng 10% sa isang taon sa stocks. Yun yung target ng mga nag-i-invest, nag-compound sa stock market. Pero consistent naman silang naglalagay ng malaki. So, kailangan mo ng malaking pera or malaking investment sa stock market. Kasi hindi siya get rich quick. Yung mag-invest ka ngayon, yayaman ka na. Or mag-invest ka ngayon, sa loob ng 5 years, mayaman ka na. Okay? Tapos maliit lang yung capital mo. Kagaya ng Bitcoin na naglagay ka lang ng $100. So, sa loob ng 14 years, naging milyonaryo ka na. $1 million na, $48 million na. So, kaya attractive ito sa mga baguhan, itong crypto kasi maliit lang yung pwede mong gamiting capital, pwede kang kumita ng malaki. Unlike sa stocks na kailangan mo ng malaking investment para gumanda rin yung kita mo in percent. Kagaya ng mga mayayaman, naglalagay sila ng 100 milyon dito, tapos kumita ng 6% isang araw, so 6 million yan. So, ganun yung sa stock market. Malaking pera na yun. Di kagaya dito sa crypto na pero mas safe dito sa stock market. Crypto versus stocks, key difference and similarities. So, kung tungkol sa asset, yung stocks, nagmamay-ari ka ng stocks or shares ng isang company. So, shareholder ka. Okay? So, ang cryptocurrency ay virtual currency. So, pera siya sa internet that use cryptography. So, kung ikumpara naman natin sa peso, yung peso natin, bumababa yung value Yung crypto naman or yung Bitcoin, tumataas yung value. Kasi yung crypto or yung Bitcoin, limited lang yung supply nun. So, kung maraming tao yung gustong magmay-ari ng Bitcoin, kaya tumataas yung presyo niya. Ganun yun. Di tulad ng peso, na print lang ng print ng pera, ng US dollar, print lang ng print, dumadami, kaya bumaba yung value. Okay, value tied to the financial performance of a company. Yung stocks, kapag maganda yung performance, maganda yung kita ng kumpanya. Yung crypto naman, driven by market speculation and demand-supply dynamics. So, yun, yung mga trader na nag-speculate, mga nag-invest, na magmamahal siya kapag mas marami na yung gustong magkaroon ng Bitcoin. Dividends, may offer dividends. Yung mga stocks, bukod sa kita mo kapag nagmahal yung presyo, so meron ka rin kita sa dividends. Yung crypto, wala. Okay?
So, yung crypto, ganun din. Kapag binili mo ng mura, nagmahal, doon ka rin kumikita sa presyo. Okay? So, regulation. Yung mga stock market ay highly regulated. So, licensed at regulated yung mga company, mga ownership mo ng stocks, yung stock market broker, regulated. Or may regulation yung stock market. Yung cryptocurrency kasi, wala pa siyang regulator. Depende yan sa country mo kung nagbigay ng regulation tungkol sa stock. So, walang control yung government sa cryptocurrency. Walang control yung government. Trading hours, ang kagandahan sa crypto kasi 24 hours, Monday to Sunday, 24/7, pwede kang mag-trade. Di katulad sa stock market na 8 a.m. matatapos 3 p.m. yung Philippine stock market, ganun. So, wala pang 12 hours. Market maturity. So, well-established na yung stocks kasi matagal na ito. 1661 ba yun? Tapos yung crypto ay bago pa lang. So, utility or yung gamit ito, gamit ng stocks, primarily an investment or ownership stake. So, yun, investment sa company, pag may-ari ka ng kumpanya, ganun. Sa cryptocurrency naman, pwede rin mag-invest dito kasi nagmamahal nga yung presyo kasi limited yung supply. Tapos, ginagamit din ito sa transactions. Example, may bibilhin ka sa internet sa ibang bansa or mag-deposit ka sa mga trading broker, pwede rin yung crypto or smart contracts. Tangibility, intangible but represent a tangible entity. So, yung shares or yung stocks, hindi mo rin nahawakan yun, pero nagre-represent sa ng tangible entity or yung company na meron talagang kumpanya. Yung crypto, so hindi mo mahawakan yun kasi pera sa internet. Parang script lang yun sa internet. Parang ganun, hindi mo siya mahawakan. Or token sa internet. Dividend. Ito yung meron sa stocks na wala sa crypto. So, ang dividend ay parang bonus sa mga nagmamayari ng shares or stockholder sa isang company. So, kapag kumita yung kumpanya, maganda yung kita, nagbibigay sila ng percent. Okay, ang tawag doon ay dividend. So, example, nag-invest ka sa mga company. So, ito yung binibigyan ng dividend per year. Okay? So, meron 37%, may 34%, may 15%. Bukod pa yan sa presyo ng stocks na pagmamayari mo kapag nagmahal yung stocks. Pero kadalasan sa mga company kasi na maliliit pa lang, hindi pa ganun kalaking company, nagbibigay sila ng malaking dividends katulad nito para mas marami yung bumili ng shares nila, marami silang puhunan para ma-develop yung company nila. Pero yung established na company, yung mga Google, Amazon, yung mga dividend nila ay mabababa na lang, mga 1%, 2%, 3%, ganun lang yung dividend nila. Ang kagandahan lang sa stock market ay marami kang pagpipilian na magagandang company. Katulad ng Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon. Ayan, banggitin mo lahat yan. Yung stocks pa natin sa Pilipinas. So, pwede mong hati-hatiin yung pera mo para ka nag-iipon. Pwede mong hati-hatiin. Kung bumagsak man yung Google ngayon, ito, last 30 days, bumagsak yung Google, kumita ka naman sa iba, tumaas naman yung iba. Kasi hindi pare-parehas yung mga company, iba-iba, iba't ibang larangan. Di katulad ng crypto, na kapag bumagsak yung Bitcoin, so bagsak na lahat. Okay? Kapag nag-crash yung crypto market, lahat ng ibang crypto, mga altcoins, mga altcoin, mga shitcoin, mga meme coins, bagsak lahat yun. Okay? So, pag ako nag-invest, napaganda mag-invest, sa Bitcoin lang ako nag-i-invest. Hinihintay ko na mababa yung presyo, nagbabay ako. Okay? Tapos, sa stocks, maganda mag-invest na parang nag-iipon ka ng parang retirement mo, ganun yung ginagawa ng iba. Maraming book na tungkol sa pag-i-invest sa stock market. Yung ngayong buwan, naglagay ka ng 10,000 dito, next month dito naman, hanggat tumubo yun ng 10%, tapos ma-compound yun, pag-retire mo after 60 years old mo, malaki na yung pera mo, plus dividend pa. Okay? So, sa Bitcoin, mahirap gawin yon kasi pag bumagsak, bagsak lahat, so di mo mahati-hati yung pera mo. Okay? Di mo ma-diversify. So, pag nilagay mo dito lahat ng pera mo, bumagsak lahat, lugi ka lahat. Dito la dito na, kung may malugi man, kung malugi yung isa, yung siyam kumita, kita ka pa rin. Okay? So, kayo na yung mag-decide kung ano yung gusto nyo. Crypto, mabilis, kailangan nyo lang tiyempohan, timingan. So, kung ipon style naman, saving style, banking style, so, dito na kayo sa stock market naman. So, yun lang ka-trade. Maraming salamat sa panonood at huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko.